Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo maki-update sa men's division ng FIDE World Rapid and Blitz na ginaganap ngayon sa Samarkand, Uzbekistan. Siyempre, sa world number 1 Magnus Carlsen. At ito po yung napili kong game niya na talagang matigas-tigas sa day 1. Walang iba kung hindi kay Super Grandmaster Parham Magsudlu ng Iran. Ayan, formerly ka-teammate ni Alireza Perusia ito eh. Pero si Perusia lumipat na po sa France eh. Okay, sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang standing after round number 5 dahil 5 rounds ang tinapos sa day 1 nila. Ang ginawa ni Parham, nag-D4, Knight F6 si Magnus, nag-C4, E6, Knight F3, D5, Knight C3, Bishop E7. Simpleng Queen's Gambit declined, Bishop F4 variation, at nag-castle E3, C5. Ayan, para may basag kagad sa D4. Naalala ko noong college time, inaral ko itong C5 na ito. Pero sa puti ako dito. Kumapture sa C5, kumakapture talaga yan eh. A3, para may timing mamaya ng B4, Knight C6, at nag-Queen C2. Pero dito mga kamatsas, may diskarte na pinapa B4 talaga ang puti eh. Tapos mag-Bishop E7. Then later on, mag-A5 yan para unti-unting mabutasan ang queen side. So may mga butas-butas na squares na magagawa yan. Pasabog sa queen side ba? Kaya dito, Queen C2 lang muna para Rook D1 at mamaya na yung timing ng B4. At nag-Rook E8. Ayan, para mag-E5 naman. Nag-Rook D1 ay yun. Bookline siya pero minarkahan ni Stockfish ng bad move. Bakit? Ano tira niya? Dapat daw Bishop G5. Ayun. At kung sa linya naman, pangatlo. Third line ito. Kasi ito talaga ang main line eh. Rook D1. Bad move na pala ngayon yan. Oh, ito talaga ang line dyan eh. Rook D1, E5, good move. Bishop G5, D4. Aral na aral si Magnus talaga. Aral na aral. Alam na alam. Knight D5. Pressure sa knight. At nag-Bishop E7. Atras lang. Kinapture. Takes. Bishop D3. Hookline pa rin. Threat sa H7. G6. Kinapture na. Queen takes. Bishop E4. Para may timing mamaya. Capturing yung knight. O kaya lipat yung bishop sa D5 at pressure na rin syempre sa D4. Yan ang novelty sa laban na ito dahil sa mga nagdaang laban, Castling ang nakarecord dito sa Masters Opening Database ng Chess.com. Yan ang palagi ang pinipili. Pero nag-Bishop E4 eh. Bishop F5, kinapture, G takes F5, E takes D4, Knight takes D4, nag-Queen C3. Another bad move by Magsudlu. Dapat daw ang tira, Knight takes D4, capture, and King F1. Kumbaga tanggapin na lang talaga ang senaryo na yung King hindi na makakapag-castling. Tapos magro-Rook E4 daw. Ayan, slightly better for black. Pero mas mainam-inam pa raw yan kumpara dito sa ginawang Queen C3, Rook A D8, good move, Rook D2, Queen G6, yun lang. Nabulabog ka agad ni Magnus. Lakas talaga mang bulabog, ano? King F1. Ayan, tanong. Baka matanong nyo, coach, ba't hindi nila mag-castling? Meron kasing Knight takes F3, Queen takes Lipadan Torre. Ganong kalinis. Simple lang, no? Kaya napilitang mag-King F1. O, di ba? Mag-King F1 din lang pala eh. Dapat kanina pa. Nag-F4. Ayan, may mga sundot-sundot. Papunta sa B1. Kahusay talaga ni Magnus. Si Magsudlu ang lakas-lakas na niyan eh. Ginaganon niya lang oh. Knight E1, Queen A6. Baka mag-Rook C8 o kaya B5. Nag-H4. Ayan, sa kagustuhan ni Parham na yung tore niya mailagay sa aksyon kasi ipit ba naman eh. Pero dapat naman tira G3. Nakakailang nga lang sa mata dahil tipong parang may mga Queen C6 butas-butas. 'Di ba? Parang yan ang nakikita kong nakakailang diyan. Kaya hindi niya ginawa pero sa computer engine yan ang tira. Balik tayo sa ginawang H4, nag-Rook C8, ayan na nga. Threat na nga sa C4, nag-B3, depensa, B5, pinuwersa na. King G1, iwas na lang, kinapture, capture, ayun. Bagsak ang isang pawn. Queen H3, hanap ng mga kalikalikot. Kung may kalikot ba?
Queen E6, daanin sa yaman. Ayan na. Gusto nang daanin ni Magnus sa yaman dahil lamang na isang pawn. King H2, ayun. E4. Naku po, yun ngang endgame na equal ang pawns eh. Grabe ka mamaw na si Magnus eh. Yun pa kayang palamangin mo ng isang pawn. Pagtira ng E4, tingnan nyo po ang knight paldado. Di makagalaw. Nag F3 na lang. E3, Rook D1, and nag H5. Ayan, another good move by Magnus. Kasi po, magiging G4 yan, eh makakagulo-gulo pa yan eh. So, ginuwardyahan yung labas ng king para manatiling ang king ay passive sa gilid. Knight D3, atake sa F4, E2. Rook B1, Rook C3. Ayun na. Yan na ang mga kargang malalalim. O, himbis na depensahan yung pawn, Rook C3 na lang. Knight takes F4, nag-Knight C2, yun lang. Naka-recover bigla si Parham. O, tingnan nyo evaluation bar, ang laki ng inangat. Dapat daw, ang tirang malinis dito ay Rook C, E3, intending to promote E1 Queen. Tapos mag-Rook H, E1, ito po ang continuation, may Knight takes F3. G takes F3, Rook takes F3, King G2, Rook takes F4. Wala. Yung mga pawns, babagsak pa yan. Decisive advantage for black. Yun ang tira. Pero, nag-Knight C2. Gusto kagad dito ni Magnus ratsadahin ng promote. Nag-Knight D5, yun nga lang, may ganyan palang. Napakagandang tira. Threat na ang Torre, meron pang paparating na threat sa F6. Nag-Rook C6, syempre, kailangan proteksyonan ang lundag na yan. And another good move by Parham, Knight B4. May ganyan na pala. Precise. At, kinapture yung A3. O, medyo magulo yung kargahan nila eh, no? Ayan. Dito, linisin muna natin. Baka mapaisip kayo, Coach, ba't kaya hindi nag-E1 Queen? Capturing lang kasi yan eh. Lamang paputi. Diba? Pag kinapture yan, bitin ang Torre eh. Lamang paputi. Oo, may problema pa sa A7. Ang knight misplace. Yan. So, kaya hindi pwede. Ang ginawa, knight takes A3 at kumapture takes E1. Yan ang pinasok and knight takes A7. Wais ang ginawa dito ni Parham. Knight lang ang kanya. Quality down kay Magnus na Torre. Pero, meron naman siyang solid pawn structure sa king side. Same side lang eh. 2 versus 3. Knight. O, ngayon, saan lalagay yung knight? Maganda yung knight siguro sa E4. Mailagay, no? Kung paano mapaparating dyan. Nag-F5. Protection kagad. Tapos, labas yung king. King G3, King F7, Knight C6. Yun lang. Kasi, dapat precise na dito. Bumabad move pa si Parham. Yun lang. Dapat daw ang tira dito pala ang tamang ruta. Knight B5. Tapos, pag King F6, Knight to D4. Oo nga, no? Sabay mamaya, King F4, mga ganung-ganung hataw. Pero ang ginawa kasi, nag-Knight C6, King F6, nag-F4. Another bad move by Parham. Siguro ang gusto niya mangyari, yung knight ilalagay niya sa E5. Pero, dahil sa laki ng evaluation bar na ipinabor ng black, blunderatious na may tuturing yan. Dapat daw ang tira, knight D4. Slightly better for black lang. Mahirap pa ito, mahirap pa. Pero ginawa, balik tayo sa F4, Rook D1. Dapat naman daw dito ay Rook E4. Yung knight, kukulungin ba yung knight? Pag nag-knight E5, Rook B4. Yan. Sa bagay, malayo-layo at marami pang mga ikot-ikutan yan. Pero balik tayo sa Rook D1. King F3. Ayun, bumadbog na naman. Dapat daw tira, King F2. Diba? Isang square lang diferensya. King F3, King E6, King E3, Rook E1 check, King F2, Rook E4, ayan, G3, King D5, sige po bilis-bilisan ko lang mga kamatyas kasi dito hinahanap ko na kung ano yung tumbukan talaga, kung papaano ba ipapanalo ni Magnus to. Rook A2 check, King F3, Rook A7, takbo knight, King D4, King E2, check ulit, King F3, Rook A3 check, King F2, King D3. Ayan, unti-unting ginagapang. Knight E6, Rook A1, Knight C5 check, King C4, Knight E6, King D5, Knight G5.
Bakit kaya ayaw dito sa G7, ano? Magki-king E4 kasi. Pag kinapture kasi yan, may check. At kapag naging G1, may king F3. Okay. So, yun ang mangyayari. Kaya dito, pinipilit ni Parham na mag-knight G5 para hindi makapasok ang king sa E4. Rook A6, king E3, king C4, knight F7, rook E6 check, king F2, king D3, grabe, puro brand X na yung mga tira, no? Knight E5 check, king E4, knight F7. Ayan, tingnan natin. Wala na kasi sa ikli ng oras, palitan na sila ng mga tirang hindi kaaya-aya. Ayan, no? Paano kaya napilit ito? Papipilit ba to? Oh, mahirap eh. Ayun, patay tayo. Yung knight, long lights. Pag dito may king C4, ayun, todas. Wala na. Wala na, oh. Paano dadalhin ang knight dito sa square na E5 o kaya G5? Naputo lang access. Oh. Genius talaga tong si Magnus. So, walang takbuhan ng knight. O persado na yan kasi magki-king C6 na din king D7. Kulong ang knight. O bush. Galing naman ng rook D6 na yan, no? Kasi kung magda-knight B4, dito lang. Kulong na. Kasi pag nag-knight C2, may check. King E3, King B5, Knight C7 check, King B6, Knight A8 check, huling bitaw, King B7, long collides ang knight. Grabe, di ko akalaing makukulong yung knight. Ang sakit naman sa side ni Parham. Parang hindi na makukulong yung knight, ano? Naikot-ikutan, napilit pa ni Magnus. Grabe. Mamaw talaga, hari ng endgame talaga tong si Magnus. Ang lupit ng ginawa niya. Kakabilib, no? Dahil dyan, ito po ang kanilang standing after day 1. After 5 rounds. Nangunguna si Magnus. 4.5 out of 5 dahil yung first round niya, tabla. Medyo nangangapape, kaya nagpapainit pa ng karburador. Pero nung uminit na, 2, 3, 4, 5, pisak lahat kalaban niya. Eri Gaisi ng India, nakabuntot. 4.5. Cheparinov ng Bulgaria. At Yu Yang Yi hanggang kay Vidit. Ayan. So, 4.5 points. Sila po ay, ang mga nagbabakbakan dito, 150 players. Okay? So, medyo malayo-layo pa. 13 rounds po sila. Sorry po, hindi pala 11 rounds, no? 11 rounds lang sa babae. Tapos, sa lalaki, 13 rounds. Ito naman ang pairing nila. Hindi ko na-edit na 13 rounds pala. Okay. Ito po maglalaban mamaya. Vidit versus Magnus. Eri Gaisi versus Yu Yang Yi ng China. Cheparino versus MBL. Nako, andyan na si MBL. Mabigat kalaban yan. Ayan. Wala lang pong representative ang Pilipinas, mga kamatsas. Pero next year, sana. Ayan, sana. Mayroon. Gusto rin po ng kamatsas na makapagpadala tayo dyan ng ating magiging best champion ng kamatsas sa Rapid. Sana, no? Sana. Ayan. Matupad ang ating mga plano. Maganda, iniisip ko nga yung mga rapid legs natin, kung sino yung grand champion, kung qualified naman to play sa ganitong World Rapid, why not ipadala ng Kamatyas? Di ba? Ang ganda nun. Nako, at least may representative na tayo. Yan po mga Kamatyas, ang kaganapang nangyari dito sa day 1 at hindi na po ako makakapag-live mga Kamatyas. Pagpasensyahan nyo na ako. Hindi ko kayang bumabad talaga. Lalahatin ko nga sana yung mga games ni Magnus eh. Kaso hindi kaya. Talagang, ito po maraming cut to kasi umuubo ko. Pahinto-hinto ako. Hindi nyo lang mahalata kasi nililinis ko yung mga cut ko rito eh. Parang dire-diretso eh, no? Pero maraming cut yan. Pagpasensyahan nyo na. Pag nakapagpahinga at maayos na boses natin, hahataw ulit tayo, no? Mag-accelerate ulit tayo ng mga 140 ang takbo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.